O, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, namigay ng ikta-iktaryang lupain, around 5,000 land titles, mga kababayan, na sumasakop sa almost 8,000 hectares sa mga agrarian reform beneficiaries sa Tacloban City. Ngayon, na-interview ng mga reporter sa mainstream media tungkol po sa post-Yolanda Recovery Program. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, wala man daw ginawa yung dalawang administrasyon po, the two previous administrations, referring to yung administrasyon po ni Panot, o diba, panahon yon ng dating Pangulong Noynoy Aquino, na pinolitika pa nga yung si Mayor Romualdez noon, ni Marwas. Remember niya, you are Romualdez and the president is an Aquino. Gustong ipasurrender po yung i-relinquish yung pagiging mayor. Sila na daw ang magpapatakbo. So wala daw nagawa, mga kababayan, sa post-Yolanda Recovery Program. Wala man daw ginawa. Pati yung sumunod na administrasyon, referring to the administration of Mau Diggs. Yan po ang sabi dito sa balita ng Inquirer. Marcos hits predecessors over Yolanda Recovery. Nothing was done, anya. Wala man anyang ginawa. Yung post-Yolanda Recovery Program niya, sinimulan pa lang 2 years ago, nasa kanyang administrasyon na, mga kababayan. Yan sabi niya, President Marcos Jr. said nothing was done by the two previous administrations regarding the post-Yolanda recovery programs. Saka baga, anong pinagmamalaki ninyo, mga DDS? Bayaan natin yung administrasyon ni Pinoy, talagang man asahan mo doon. Diba? Mas nangingibabaw doon yung politika, kasi yung lugar ng Tacloban, lugar, mga kababayan, ng mga Romualdez. O ngayon, ang sumunod na administrasyon ni Mau Diggs, wala din daw mga kababayan na nangyari sa post-Yolanda recovery programs. Nagsabi dito ng ating Pangulong Bongbong, more than a decade later, sabi ng ating Pangulo, little had been done by the administrations of then Presidents Benigno Aquino III at saka si Rodrigo Duterte. In Tacloban City, Marcos was asked about the badly damaged Maharlika Highway in Eastern Visayas. Sagot ng ating Pangulo, it's always part of the continuing plan for me, for the rehabilitation of what's happened. So that's still all those rehabilitations, anya. Alam mo, anya, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. Paliwanag ng ating Pangulong Bongbong. Ganun pala po. I was talking to them, some of the other officials. Hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi pa natin masasabi na nakapag-fully recover na tayo sa Yolanda. Malamangan niya, Mr. Maravillas, yung mga Duterte, magpaulan naman ng pagmumura. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos with this statement na pinalabas ng ating Pangulo. Kahit hindi man po magsalita ng ganito yung ating Pangulo, lagi man pong pinapaulan ng pagmumura. Nasanay na lang po ang ating Pangulo. Immune na siya sa panlalait. Pero ngayon, vocal na po yung ating Pangulo. Talagang sinasabi na niya ng prangka. O ito po, pakinggan natin yung payag ng ating Pangulo sa interview ng mainstream media. Published by RTVM. Dali lang po. Ito na siya.
And if there are any, to fast track its rehabilitation work. It's always it's part of our continuing plan for the rehabilitation of what's happening. Because even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag fully recover. Hindi pa natin masasabi na kapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still that all those rehabilitation, we only really started 2 years ago. So the administration before. So sa plan is that the funding is available na inaasikaso ng mabuti. So but ng mabuti. Nagputol-putol. The schedule requires. So yun po, yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nothing was done na niya by the previous administration. Yung dalawang administrations po, administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, saka ni Maudigs. Ganun pala po, mga kababayan, 2 years pa lang yung rehabilitation efforts post-pandemic, post-Yolanda recovery programs. Pero niya, Mr. Maravillas, ano yung sinabi mong napakaraming mga titulo ng lupa yung pinamudmud ng ating Pangulo? Parte po siya ng Agrarian Reform Program. So 5,000 land titles na may sakop na 8,000 hectares ng lupang pansakahan ang dinistribute ng ating Pangulong Bongbong sa Tacloban City po. Ang distribution ay parte ng layunin ng Department of Agrarian Reform na magbahagi ng 23,216 na hektarya ng lupang pansakahan sa buong bansa bago magtapos ang taon. Then patuloy din mga kababayan yung pagpapatayo ng farm to market road, mga tulay, irigasyon sa Eastern Visayas para mapataas ang kita ng produksyon, ang kita at produksyon ng mga magsasaka doon sa rehiyon. Ayan po yung ginawang distribution ng ating Pangulo. Di ba? Yan po ang ating leader na talagang napakagaling. Pati mga tractors, mga kababayan, yan po, dapat na niyang makumpleto ang land reform under my term. Sabi diyan, PBBM fulfills a Marcos Sr. promise to landless Filipino farmers. More farmlands to be given to landless Philippine farmers. Sabi ng ating Pangulo. Ganon mga kababayan. Hands-on po yung ating Pangulong Bongbong. Dami-daming tao po na dumalo. Ayan po. Rosales ng Sang Fisheries Association. Yan pong inaanyay. Salamat po. Yan po yung actual distribution po, mga kababayan. Sherry Bocalos ng Catarman, Northern Samar. Di ba? Nakakatuwa po. Coco Gundino ng Lope de Vega, Northern Samar. So, magsasalita na yung ating Pangulo. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrad Estrella. Please take the seat. Ang representante ng 4th District ng Leyte, Congressman Richard Gomez. Maraming fancy Guma. Alam niyo po, noong bata pa ako, nag-umpisa pa lang ako mamumulitika, ang payo sa akin ng magulang ko, huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas gwapo sa'yo. Hindi ko alam paano nangyari ito. Sa akin ba yung staff? Ba't yung pinayagan na umagat dito si Richard? Second District Southern Leyte Representative Christopher Sonyap, ng Provincial Governor ng Samar, Serian Tan, ang dugong waray-waray
na nananalaytay sa aking mga ugat, buhat sa aking ina, ang dating unang gina. Siyempre, si First Lady Imelda Romualdez Marcos, ang nagpapatibay sa aking determinasyon na maglingkod at iangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Nasaksihan ko rin ng sarili ko ang lakas at katatagan ng mga waray sa pagharap sa mga pagsubok at dilubyo at tungkulin kong tiyakin ng inyong mga pangangailangan at pangarap, lalo na ang mga mahal nating magsasaka ay matutugunan. Kaya naman po, hangad ko na sa loob ng aking termino, lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Tatapusin po natin ito sa susunod na 4 na taon. Alam naman po natin lahat na napakatagal na ninyong inantay ang lupang sakahan. Sinisiguro po ng administrasyon na ito na ang pagtupad sa pangako nating reformang agraryo sa buong bansa. Sa katunayan po, ngayong taon na ito ay nakapamahagi na ang Department of Agrarian Reform ng mahigit 15,000 hektarya ng lupa sa mahigit na 9,000 benepisyaryo sa buong bansa. Hangad natin na tapusin yan at makapagbigay ng higit sa 23,000 na hektarya na lupa bago pa matataon na ito. Kaya naman, ko at sinabihan ko ang Department of Agrarian Reform na pag-ibayuhin ang kanilang mga programa tulad ng Project Split o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling upang maibigay na agad ang lupa sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo. Ito na po ang resulta ng aming ginagawa ni Secretary Estrella Sadar. Ngayong araw, ipapamahagi natin ang higit sa 5,000 titulo na sumasakop sa halos 8,000 hektarya na lupain para sa mga benepisyaryo dito sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Para sa nakakarami sa inyo, ito ang katuparan ng inyong matagal ng pangarap. Ang pangarap na nakapangalan at nakarehistro na sa inyo ang titulo ng lupa na idineklara ng ilang dekada pa sa inyo na dapat alagaan at para sa inyong pagsaka. Ang pangarap na paunlarin ang kalupaan upang mas magkaroon ng sagana at magandang ani. Ang pangarap na makapagnegosyo sa lupang sinasaka upang mapaunlad ang pamumuhay ng inyong mga pamilya at makatulong sa ating ekonomiya. Ang lahat ng lupa at serbisyong matatanggap ninyo ngayon ay ang magiging pundasyon kung saan tayo nagtatayo ng isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Ngunit hindi po sa pamamahagi ng lupa nagtatapos ang reformang agraryo. Kasama po sa batas, sa agrarian reform, ang pagbibigay ng suporta at extension services sa ating mga benepisyaryo. Kaya po, meron po tayo din mga representative na nasa labas na nakatanggap ng mga thresher, ng mga traktor at iba't ibang gamit, pati na yung kulungan ng manok para sa pagparami ng itlog at lahat ng iba't ibang gamit na aming binibigay. Dahil po, ang trabaho po ng Department of Agrarian Reform ay hindi lang magbigay ng titulo. Kung hindi, kapag nakapagbigay na nga ng titulo, ay tuloy pa rin ang parating na tulong na binibigay natin para makapagsimula ng mabuti ang ating mga naging benepisyaryo. Gagawin po sa pamamagitan ng pagbigay ng na tinatawag para sa mga pautang, pamamahagi ng mga farm equipment, at pagpapatayo pati na ng farm-to-market road na sinimulan na natin dito sa Region 8. Nakapag-turnover na tayo ng ilang tulay ngayong araw na ito. Una po dito, ang mga farm-to-market road na pinaglaanan natin ng higit sa 3 milyong piso na pondo upang mas mapabilis ang kalakalan ng mga produktong aanihin ninyo. Ilan lamang sa mga tinatapos na mga kalsada ang kabarasan
Dako, Camarasan Dako, San Agustin at San Agustin, Kangumbang Farm to Market Road na parehong nasa Palo. Nariyan din ang ginagawang Barangay Kawayan Santo Niño at Crossing San Roque, Sitio Kulapniton Farm to Market Road na parehong Naban City naman. Pag nato ay siguradong lalago ang sektor ng agrikultura dito sa iba't ibang karating ng probinsya. Pangalawa, ipinapatupad din natin ang PBBM bridges o pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka. Sa ilalim ng programang ito, halos 80 milyong piso naman ang ating ilalaan para sa pagpatayo ng mga tulay sa Southern Leyte, sa Samar at sa Eastern Samar. Kabilang po rito sa mga PBBM bridges na ito, ang San Roque, Dayanog Bridge, Sigo Bridge, Baral 2 Bridge at Cambukol Bridge. Sa pamamagitan ng mga tulay na ito, masisigurong ligtas at mas mabilis na madadala ang mga ani at kalakal ng ating mga magsasaka sa merkado. Pangatlo, upang masolusyonan naman ang problema na hinaharap natin, na dinadanasan natin na pagtuyot sa El Nino, ay ang inyong sektor ay naglalaan tayo ng higit ng 71 milyong piso para sa mga proyektong irigasyon at patubig. Ilan sa mga ito ay natapos na tulad ng Kabibihan Small Irrigation Project sa Biliran, ang Solar Powered Pump Scheme, at saka yung construction of irrigation facilities sa Katubig, Northern Samar, at ang patuloy na tinatapos na Himayangan Small Irrigation Project sa Southern Leyte. Pang-apat, at ang pinaka-importante po, ang paghahatid ng mahigit 200 makinarya at kagamitan sa pagsasaka na aabot ng 10 milyong piso ang halaga at higit sa 1,500 benepisyaryo ang mabibigyan nito sa Region 8. Dagdag po pa rito, sinusiguro ng DAR na may pautang pang-agrikultura na maaaring lapitan ang ating mga magsasaka para makapagsimula ng maliit na negosyo at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Inutusan ko rin po ang ating na makipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, ng DOLE, upang makapagbigay pa ng mas malaki na tulong at serbisyo sa ating mga magsasaka. Talaga naman, siksik, liglig at nag-uumapaw ang mga dala naming serbisyo sa inyo. Ang mga ito ay hindi lamang para sa pagpataas sa inyong ani. Ito rin ay naglalayong paghusayin ang kalidad ng inyong buhay. Sa inyong nakasalalay na seguridad sa pagkain sa bansa. Dahil dito, nais kong ipabatid ang aking taus-pusong suporta sa inyong mga pagsisikap. Kayo ang tunay na mga bayani sa ating lupang pinagyaman ng inyong pawis at pagmamahal. Ang hiling lamang po namin ay alagaan naman ninyo, ang yamanin po ninyo ang mga sa inyo ngayon. Alam po ninyo, ito ay malapit sa puso naming dalawa ni Secretary Conrad Estrella. Dahil po, ang nagsimula ng Agrarian Reform Program ay nagsimula yan isa sa una na ginawa ng aking ama nung siya'y umupo bilang Pangulo. At ang kasamahan naman niya na Secretary Conrado Estrella naman ay ang lolo ni Secretary Conrad Estrella. Kaya't naman ay sabi ko, nung kami napasok na sa pagpresidente, at saka sa ginawa ko na agad na sekretary, dahil sabi ko, kahiya-hiya naman. 30 taon na, lampas pa sa 30 taon na nag-aantay ang tao. Ito ang inutos sa atin ng mga ninuno natin. Kahiya-hiya naman na hindi natin matatapos. Ay napaka-importante nitong ating ginagawa. Kaya po kami ay nasisiyahan. Kung kayo po ay nasisiyahan, siguro kasama na namin kayo sa siya na naitupad namin ang pangako na 30 taon nang inaantay na tuparin.
So yan mga kababayan, napakaganda na pagtupad sa pangako. Ito po ang pangako na hindi napako. Di ba? Pangako ng tatay, tinupad ng anak. Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba nakakatuwa mga kababayan ang mga nangyari? Kasama sa mga binigay ay right tracker implements. Rules ng Almeria Agrarian Reform So yan man lang po mga kababayan ang mga magagandang balita naman para sa ating mga mamamayang Filipino. Tuloy lang ang pagsuporta sa ating Pangulong BBM. BBM. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.